Hi guys, Milog Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Taurus. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? We have here the 9 of Coins, the 10 of Wands, 4 of Coins. Yung iba sa inyo, pinoproblema nyo yung pagiging single ninyo. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman yung problema. Ang pagiging single ay pagkawala ng problema. Joke lang. Okay. So, yung iba sa inyo, parang naiisip nyo, ano ba yan? Single na ako. Ang dami ko pang responsibilities. Ang dami ko pang problema. Ganyan. Okay. So, medyo nakakaramdam kayo dito ng kalungkutan. And maybe some kind of impatience. Parang meron kayong inaasahan, inaantay, hindi ma-let go of, and pwedeng nalulungkot na kayo, kakaantay dun sa bagay na yon at parang ang tagal-tagal na. Okay, and then we have here the Queen of Wands, the Two of Swords. So, medyo hindi na kayo sure kung darating pa ba itong tao na ito, or hindi ka sure kung meron ka pang inaantay, okay? Lalo na kung itong tao na ito ay fire sign, okay? Aries, Leo, Sag. So, pwedeng may possibility na magre-reach out sa'yo itong tao na ito. Pero, okay, kahit nasabihin nating mararamdaman niya or mararamdaman mo na meron pa rin siyang feelings para sa'yo, medyo may conflict pa din. Okay, hindi ko alam kung ano yung conflict. Okay, parang ang daming problema na connected dito sa tao na ito. Okay, and then we have the 10 of Swords, Justice. Pero sa kanyang pagbabalik or pag-reach out, pwedeng itama niya yung mga pagkakamali na yon. And medyo makikitaan mo siya ng effort na, ayun nga, na ibigay sa'yo yung nararapat, or mag-e-effort siya para maitama yung mga pagkakamali niya. And pwedeng offeran kanya dito ng a new beginning. Okay? And then we have the 6 of Swords. So, makikita mo ang mga positive changes mula sa tao na to, and may possibility nga na mag-reconcile kayo nitong tao na to dahil sa kanyang patuloy na pagpaparamdam or pagpapakita sa'yo na seryoso siya or mahal ka niya. Okay, and then we have the Page of Coins and then the 9 of Swords. Pero ikaw, Page of Coins, this is Earth sign. So, pwedeng ikaw ito, nag-overthink ka pa din. Okay, ang in-overthink mo is fear of being abandoned, fear of being alone again. Okay? So, kahit na bumalik siya, kahit na naandyan siya, kinakatakot mo pa rin na mawala siya. Okay, na pwedeng ito yung pag-ugatan, kumbaga, ng insecurities mo or ng pag-aawayan ninyo na dalawa. Okay, so you need to work on your self-confidence, or pwedeng siguro kung hindi ka niyan
siguro yung iba sa inyo nagiging insecure because hindi siguro ganun nakasapat yung effort na ginagawa niya para sa inyo. Pero ayun nga, bakit mo babalikan kung hindi naman sapat yung pinapakita niya sa'yo, diba? Pero kung halimbawa, yung iba sa inyo, baka naman sobrang praning lang kayo, paranoid, okay, na kahit na anong effort niya, kung overthink kayo ng overthink, walang silbi. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo, okay, let's see, ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw. Okay, we have here the Page of Cups, the Empress. Yung iba sa inyo pwedeng involve sa relationship na malaki ang age gap. Okay? Pero kung halimbawa man na hindi malaki yung agwat ng edad ninyo, this can be a new person na magkaka-interest sa inyo, na pwedeng nakikitaan mo ng potensyal at pwedeng nakikitaan mo na meron itong magandang patutunguhan and parang a bright future, kumbaga, with this person. And then we have here the 5 of Coins, the 7 of Wands, the 8 of Swords, the 6 of Coins, and the Tower. Pero ayun nga lang, may chance na biglang mawala itong tao na to. Bigla kanyang i-ghost. Okay? Basta bigla na lang siyang hindi magpaparamdam. And then, ikaw, nagkaroon ka na ng interest sa kanya, na-stuck up ka tuloy. Okay? And then you have here the Tower. So, parang nagulo yung mundo mo kasi inasahan mo na siya agad kasi na maibibigay niya sa'yo yung mga pangangailangan mo. Then we have here the Moon. So, confused ka dito. Kung mahal ka ba niya? Kung mag-aantay ka pa ba? Kung siseryosohin ka ba niya? Pero, itong tao na ito, pwedeng iba yung priority niya or sobrang busy nitong tao na ito. Kaya hindi kanya ganun na siniseryoso. Pwedeng, basta hindi kanya priority. Meron siyang ibang iniintindi. Okay? Pwedeng yun din yung reason kaya kanya i-ghost. Okay? And then we have here the Emperor and the Ace of Wands and the Devil. But if this person is fire sign, malaki yung chance na magpaparamdam yan ulit sa'yo. Because the attraction is there. The excitement is there. Okay? Maaaring sobrang gustong-gusto ka naman niya talaga. Pero it's just that hindi kanya priority sa ngayon. Okay? So, for now, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo.
Para sa mga Capricorn, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the Nine of Swords. Meron pa rin kayo dito kinaka-stressan, especially if you're dealing with air sign or water sign. Okay? Parang gulong-gulo yung isipan nyo about dito sa tao na ito na pwedeng immature or mas bata sa inyo. Okay? Kung hindi man, basta either air sign or water sign. Okay, sobrang ang toxic ng connection ninyo nitong tao na ito. Okay? Pero kahit na toxic yan, hindi mo pa rin maitigil or hindi mo pa rin basta makalimutan itong tao na ito. And then we have here the Page of Wands. May chance na mag-reach out ulit sa'yo itong tao na ito. And pwedeng for the meantime or for a short time, magiging kampante ka. Okay, pwedeng maging okay, pansamantala ang mga bagay-bagay until boom, malalaman mo na nagsinungaling na naman siya sa iyo. Okay, and may chance na may third party situation or may chance na hiwalayan ka na naman nitong tao na ito. Okay? And then we have here the Magician. Parang manggagamit lang yung dating. Kasi alam niya na mahal mo siya eh. So, sasabihin niya na mahal kita, magbabago ako, things will change. Pero ayun nga, minanipula ka lang. Okay, and then we have here the Five of Coins again. Inabando na ka dito after niya makipagbalikan. So, ikaw, mas lalo kang hindi nakalet go. Umaasa ka pa rin dito na bigyan ka niya ng hustisya. So, we have here the Nine of Cups. Pwedeng the ending is you will still be hoping, praying, waiting for this person na magbago, inaasahan mo. Kasi nga, ayan, yung relationship niyo, toxic. But again, kahit na toxic, hindi mo mapakawalan. Okay, kasi kumakapit ka doon sa pansamantalang ibinibigay niya sa'yo na kaligayahan or peacefulness. Pero kung tutusin, mas malaki or mas madami na ibibigay niya sa'yo na pain. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.